Hello, mga darling. Good morning. Happy New Year to everyone. It's been a while na hindi ako nakapag-vlog kasi tinamad talaga ako in a few months, guys. And medyo laging nagkakasakit ang aking kambal. So, hindi ako talaga nakapag-focus sa aking vlogging. Char. So, ayun, just a quick sharing how we spend our Christmas and New Year. So, yung Christmas, guys, we spend our Christmas in Las Casas. Yan. And then, nag-spend kami ng New Year dito lang sa aming new house, which, hopefully, matutur ko kayo dito. So, dito pa din siya around Mabalacat. And, malapit lang din naman siya sa Clark. A few minutes lang, I think, if I'm not mistaken, around 7 to 10 minutes, including traffic. So, sobrang lapit lang niya. And this time, nasa lupa na kami. Hindi na kami sa condo. So, for how many years na magkasama kami ni Papang, this is the first time na nasa lupa kami nakastay. So, yeah, subdivision siya, guys. So, medyo nakaka-relax and we have mini garden around the area. So, yun nga, hopefully matur ko kayo. So, I decided to make a vlog today kasi I noticed I have a lot of comments in my past vlog. I think it's been a year, itong vlog na to, ayan. How to apply a marriage license here in the Philippines if you have a British partner. So, hopefully, same pa din yung process and the requirements. And I'll try to share with you guys as much as I can yung maalala ko kasi nga, sobrang tagal na nito, guys. And pasensya naman kung ngayon lang ako nakapag-response dahil sobrang busy ko nga as a twin mom, you know. So, yeah. So, I'm just gonna jump in kasi nga, mabilis lang to dahil actually pinapakain ko ng pandesal ang aking mga junaki. So, yun nga, naisip ko, wait lang, habang makain kami ng pandesal, magawa na rin ako ng video, diba? So, yun. So, first question is, from Miss Bambini 217. Hi, sis. So, sabi niya, paano po kayo nag-apply ng appointment sa British Embassy? So, hi, Miss Bambini. To answer your questions, we don't have any appointment in British Embassy. So, during our applications with the marriage license, hindi po kami dumaan sa British Embassy. Though, we just download the template, which is yung legal capacity sa kanilang website, guys. So, you don't need an appointment para makapag-apply ka ng marriage license. Ang normal na mamimit mo dito, sorry guys, ang normal na mamimit mo dito with the authority is yung City Hall kung saan ka mag-a-apply. Gosh. So, which is mine, nag-apply kami sa Pasig City Hall dahil dun nga kami nakatira and dun din kami kakasal. So, yun. So, you don't need to go to British Embassy to have an appointment. Unless meron kayong mga sigurong mga issue or something na kailangang idaan sa embassy, then I'm not sure, but you have to double check. But in our case, sa Pasig City Hall, we don't need that. Yeah. Then, next is, this is 1 year ago comments. So, pasensya na. Hopefully, kinasal ka na ngayon, sis, kung mapapanood mo to. So, yeah, from me, Genevieve 26. Di ba po dapat kayo lang yung may Senomar? Kasi po, yung affidavit ng British, yun na yung ipinanotarize niya na sa British Embassy. Does it still need to get the Senomar? Yes. The AFAM or ang ating mga foreigner na asawa ay kailangan pa din, or partner, kailangan pa din nilang kumuha ng Senomar, guys. Sa kaso ko, I actually ordered it online. And mabilis lang naman yung proseso. Yun nga, sa PSA, ko lang siya in-order and lumabas naman siya or na-deliver naman yung certificate after, I think, 1 week if I'm not mistaken. So, yung Senomar, guys, kasi, hindi ibig sabihin na foreigner siya ay hindi siya ma-issue ng Senomar. Meron pa din, guys. Kasi, yun yung parang patunay na kung si afa mo ba ay baka kinasal na sa Pilipina dati. So, kailangan pa din niya ng Senomar. And, ma-order naman natin yun, guys, sa PSA. Kung, tinatamad kayong maglakad. So, yeah, katulad ko, tamad ako maglakad.
In-order ko lang siya. And yun nga na napatunayan na si Papang ay hindi involved or hindi siya kinasal to anyone, to any Filipina before. So, kailangan pa din ng Senomar. Okay? So, from Romelin Pasik 1135. Ask lang, so, kailangan din ba ni fiancé kumuha ng Senomar sa PSA? So, this is the same question from May Genevieve. So, na-answer ko na yung question. And meron pa siyang second question. Kung pwede ba daw ipanotarize sa PSA at ilang days marirelease? Guys, yung Senomar kasi, hindi na kailangan yan ipanotarize dahil pag na-order mo na yon, meron ng tatak yun from PSA. So, you don't need to notarize the PSA. So, yeah, yun. Hopefully, nasagot ko yung tanong mo, Miss Romelin. And then, from Miss Saichi, ang hirap ng banggitin ng name mo, sis. So, basahin ko na yung question mo. This was 10 months ago, so hopefully, kinasal na din siya. Okay, so just want to ask sa affidavit if any witness will do before you notarize it. No, you don't need any witness to notarize. For us, ang ginawa ko kasi, pinanotarize ko lang siya sa public notarial services, patawag doon. So, pinanotary ko siya malapit sa kung saan kami nakatira. And wala namang kailangang eklabo or chenes dyan. Pupunta ka lang doon, panotary mo lang, and they don't need any witnesses na. Kailangan lang nila nung ID ni AFAM para for their reference siguro, record. So, yun lang. You don't need any witness. Okay? From Yati5728. This was also 1 year ago. So, okay, pa-clarify lang po, if single and never married si foreigner, no need na ng legal capacity. Thanks. Sis, kailangan pa din po ng legal capacity as one of the requirements sa City Hall. So, lalabas talaga siya as requirements. Kahit sabihin natin single, like may asawa, single naman talaga siya and never married. So, part kasi siya talaga ng requirements pag nangasawa kayo ng AFAM or ng British citizen. So, yeah. And then, from May Genevieve again. Doon po sa affidavit the legal capacity, kailangan po ba i-present yung British or kailangan po ba present yung British or pwede fill upan na lang yung format mo na pwede ba nito sa kanya? Medyo makulit yung anak ko, guys, so sinisilip ko lang. So, sa affidavit of the legal capacity, yes, I think kailangan niya maging present, sis, kasi yung documents na yon, meron kasing signature doon na kailangan niyang i-sign. And, okay. So, meron pa palang yun. Pwede nang, so, hindi niya na kailangan maging present doon sa, pag pinanotaryo mo na, hindi naman na kailangan nandun siya. Basta na-signan niya lang yung form and then meron siyang copy nung kanyang valid ID. So, yeah, yun lang. And then, from Mary Renaline Sultan 2955, this is 5 months ago. Mom, we are planning to have a civil wedding for my foreigner fiancé in Pasig as well. Taga-Europe daw siya. And ask ko lang po, saan siya kukuha ng legal capacity sa lugar? Po ba nila or dito na sa Pinas? Legal capacity, guys, pwede mo naman kasi siya i-download sa website ng British ng British website. Kalimutan ko yung pangalan ng Gov.uk. Mada-download mo yung legal capacity template doon. And you don't need naman na the other country to issue it for us. Kahit dito pwede na kasi papanotaryo mo lang yun. So, yeah. Good luck, sis. Mabilis lang actually ang proseso sa Pasig. And then, from Richard Paul O'Brien. Hi, I've got to get legal capacity in the Philippines. Irish Embassy. How to get manager's check to pay? They don't take cash or card. Thanks. Hi, Richard. I am not actually sure with the Irish Embassy because my partner is British. So, I believe magkaiba sila ng embassy. And hindi rin talaga kami dumaan sa embassy. And talagang ang pinoses namin yung aming marriage license talaga sa City Hall lang. And hindi na talaga kami dumaan sa British Embassy. So, I am not sure if I can answer your questions. So,
sana nasagot na yung tanong mo since 2 weeks ago naman na to. So, hi! This is my baby, Seren. She's wondering kung sinong kausap ng mami niya. Na. Okay? And then, the Shokubutsu girl. Ma'am, ask ko lang po ilang days po bago nyo na asikaso lahat. Sa amin, guys, sinabot kami ng at least 3 weeks. 3 weeks kasi yung mga requirements, iba-iba yan eh. One time nga nagkamali kami kasi akala ko dadaan pa kami sa DFA. Parang to make sure na, ano ba yun? Kung talagang yung Filipino citizen ba ako or something like that. Basta dumaan kami sa DFA na dapat hindi naman talaga. So, that would take us times that, na talagang nasayang yung araw. So, umabot kami ng 3 weeks para mabuo namin lahat ng requirements. So, yeah. So, from Osprey 551, hi, anong ID po sinabit niyo para sa application ng Seno Marnie Foreigner? Mine, anong ID po sinabit? I don't know ha, kasi when I apply in PSA online, syempre mag-click ka lang doon kung anong valid ID ang ipe-present mo. So, mine is passport ni Papang. So, ayun, mabilis lang naman guys. Basta may valid ID si AFAM. And then, bisa ko na guys ha, dahil medyo makulit na yung anak ko. Hello po, pa-help. May dinong po ako. May partner po galing po ng UK ngayon. Kumuha siya ng nilabas sa UK. Anong gagawin namin sa pictures na po dito? Sis, I'm not sure why you need to get the legal capacity in UK. Kasi, pwede mo naman siyang kunin dito sis sa Philippines. Ida-download mo lang again yung template doon sa kanilang British Embassy Online. Nandun yung template. And then, pwede mo na siya dito ipanotarize para hindi ka na kailangan. Kasi I'm not sure kung anong process sa UK eh. But, for us, ang legal capacity ay nanggaling dito din talaga sa Philippines. Dito namin siya pinanotarize, tinangdod lang namin yung template sa kanilang website ng British. So, I think tapos na ako. Yun lang yung mapapansin ko ngayon, guys. Ay, may last question pala. Ito yung last night na nagpa-joke sa akin na kailangan ko na talaga kayong replyan. So, from user P7N. Sabi niya, ask ko lang po if kahit saang lahi po ba yan yung mga requirements. Thank you po. Ayan. Gusto na din kasi magstay sa Pilipinas. Since I am not sure if these all requirements are the same, but if I'm not mistaken, 2 years ago, or yeah, almost 2 years, bago kami nag-apply ng mga requirements, when I checked it, iba-iba kasi yung mga requirements, guys, kung saan ka mag-a-apply ng City Hall. So, kami nga ay sa Pasig, and meron din silang, kumbaga, I think, kanya-kanyang municipality hall, kanya-kanyang different requirements. So, ang ma-advise ko dito is, bago ka mag-asikaso ng mga any requirements, punta ka muna sa City Hall, and then you ask kung ano yung requirements nga to get a marriage license here in the Philippines. Kasi syempre, mas maganda pa din na magtanong kung saan ka malapit na City Hall or kung saan ka nakatira. So, in my situation, we live in Pasig that time, and pumunta lang kami sa City Hall bago kami bago kami nag-asikaso ng lahat-lahat ng requirements. Yun talaga yung unang pinuntahan para makuha namin yung marriage license. So, I'll end this video na guys kasi medyo wala na sa mood ang aking pinaki. Ayan. So, hopefully nasagot ko yung mga tanong nyo. And good luck sa inyo mga sis. Yung mga umabot na ng 1 taon na nag-comment, sana kinasal na kayo, diba? So, pasensya naman, medyo matagal na ka-reply si ate. So, yeah, yun lang. And Happy New Year to everyone. Bye-bye. Bye-bye. So, si Tala nasa likod ko. Busy siya sa naglalaro. So, yun lang guys. Hopefully, naka-help ako sa inyo. And please don't forget to like and subscribe dahil may new video akong ilalabas on how to apply British passport for Filipino-British parents. So, yun, meron na kasi silang Filipino
and British passport. So, dual citizen na yung mga anak ko, and I'll teach you how to apply for it. So, yeah, yun lang. Please don't forget to like and subscribe to our channel. Bye!